outside Metro Manila ka nag-work, ayan, qualified ka dun sa 3%. But for the expanded for PH kasi, kapag ang income mo is kabilang doon sa 7 income decile na tinatawag ng NEDA, is pwede ka sa 3%. But for OFW, no limit, no bracket ang kanilang, ang kanilang, tawag dito, income requirement. Pero, hindi lahat pwedeng mag-loan yan. First time home buyer ka lang dapat. Hindi ka dapat blacklisted kay pag-ibigpad. At saka 12 months na lang ang kanilang income, ay kung tawag dito, membership, requirement. No? 12 months na lang siya, hindi na siya 24 months. So, yun yung condition ni pag-ibig para makapag-avail ka ng 3% under expanded for PH program. So, soon naman na yun, i-announce namin siya. Hindi pa lang namin siya ina-announce ngayon na as in detail niya ina-explain sa inyo. It's because we still don't have yung pinaka-ES nila, yung evaluation sheet. So, once na nasa amin yung evaluation sheet, at least alam na namin kung magkano yung kanila, monthly amortization. But it's roughly around, lang din yan, 3,000 for age 50,000 na loan. So for this one, ang pinagkaiba lang talaga nila, tinataas yung income bracket. No? Ito, ang conservative, ang tulipon. Pero sa expanded for PH na yun, kahit ang income mo is 30,000, kung pwede kang mag-loan, kahit pag-ibig fund, under 3%, no? The interest rate. So, yung affordable housing program, 3% ang kanilang interest rate, but the income bracket is not exceeding to 15,000 at not, hindi siya bumababa sa 11,000 per house pag Metro Manila nag-work yung ating buyer. Okay? So, ayan. Baka makonfuse kayo ha. Paano bang ang company, police siya, sa inside Metro Manila siya dapat kinoconsider yung mga nag-work sa government na national, may national agencies. Kasi for example, PNP, PNP, mga teachers, hindi sila considered outside Metro Manila. They are included inside Metro Manila. Kasi sila ay national agency na empleyado. Okay? Sa regular housing loan naman tayo, 6.25%. Ito yung kapag, for example, ang income niya is exceeding to 50,001 pesos, is 5,400 ang kanyang babayaran sa monthly niya for 30 years. So, alam naman natin kung paano mag-pre-qualify na kung ilang loan term. So, kami kasi is conservative kami sa 65 years old. So, 65 minus the age, yun yung maximum mo na pwedeng ma-loan, yung loan term kapag ibig-fund. Pero kapag 35 yan na yung difference niya 35 years old, ay 35 years, hindi siya pwede for 35 years na maximum lang nila 30 years. Okay? So, ayun, yun yung maximum loan term ni pag-ibig fund if ever na 850,000 ang ilo-loan sa kanila. Okay, so ito naman yung computation natin for Block 8 to Block 11. Ito na yung naka-blue na shade kanina, no? So, ayan, 1.1 yung kanyang PCP. Nag-increase lang kami ng 100,000. But, the same yung kanyang reservation fee at saka yung pinaka total net equity. So, 6,041 pesos pa din ang inyong monthly equity. So, yung 950,000, yun yung nag-iba lang, yung loanable amount. Kaya, mas malaki ang babayaran mo ngayon sa pag-ibig fund, pero hindi gano'n na significantly taas. Kanina di ba 5,000 na, 5,800. Ito, 6,000 lang naman. Okay, so hindi pa rin sila nagkakalayan. Okay, ang required income requirement nito for monthly to have gross, 16,712 for 30 years. Okay, so yan yung ating, price increase and price computation for Magdalena project. Okay, so naiintindihan naman yung ating computation or hindi. Ayan, so anyways, pag-uusapan natin yan after lahat. Kasi nasa third project pa lang tayo. Dami pa. Ayan.
Pila townhomes naman, Barangay Mexico, Pila Laguna. Ito mas maganda i-offer to. Bakit? Wala kayong cash out dito, kundi 10,000 pesos lang na restoration fee. O saan ka pa, diba? Wala ka ng moving fee. Dun sa ibang project, may moving fee. Pero this one, naka-promo kami dito sa Pila. No moving fee. Magbabayad ka lang ng advance familiar para sa unit pag na-occupy mo na yung property. Okay? So, yun ha, Pila Townhouse. Sige, puntahan natin kung anong itsura niya. Ayan, townhouse siya. It's called Angela. Uniform lang din ito, hindi siya mukha. Tapos, ang lot area nito is 45 square meters. At kanyang floor area is 57.5 square meters. Complete finish na din siya na residential unit comprising of 2 bedrooms nasa second floor at saka 2 bathrooms, 1 bathroom each floor, okay? So may spacious parking space na dito at saka meron din itong service area possible for expansion. Ngayon, baka nakikita nyo ba yung grassy ng aming harapan. Kung naka-concrete yan ha, hindi yan ganyan. Naka-semento yan. Eh, hindi nakapita yung picture. Pero naka-semento yan, okay? Ayan, yung nearby establishments, ayan, malapit siya sa McDonald's. Puntahan niyo na siya. Malapit siya sa McDonald's and Jollibee, 4.5 kilometers lang siya. Okay? But ang pinakamalapit dito is yung kanilang elementary school, which is 550 meters lang din siya, no? Kung kanina kay Magdalena, 50 kebot lang siya going to munisipyo. This one naman, going to the elementary school, 70 na kebot. Okay? 70 kebot lang. Okay, ito na yung ating what to expect on the deliverables ng ating model Angela. Ayan, so yung pinaka-parking space natin, ayan, kasyang-kasya na yung ating SUV dyan, ha? Kung pwede nang sasakyan ng Fortuner, mga ganun. Ayan, yan yung ating living area. Kitchen station, may mga built-in cabinets na din siyang included. That's your stairway. So it's elderly friendly pa din siya. Hindi siya yung parang horizontal na railings. Ano yan? Fix na yan. Naka-fix yan. Na railings. Bedroom 1. Bedroom 2. Bathroom 1. Bathroom 2. Uy, baka baka pinipicturean nyo. Kung pwede ko ito isa-send namin sa inyong sorry na. Nahiya tuloy siya. Okay? So, yung amenities naman tayo. Ayan. So, may playground na tayo. Nakatayo na yung playground natin kay Pila. Ginagamit na din siya ng mga homeowners kasi may mga doon na natira. But before naman namin yan turn over sa mismong homeowners association, no? Inaano naman namin yan. I-furnish ulit namin and then syempre, i-turn over namin yan sa kasi requirement yun sa DSUD na kailangan properly turn over sa COA yung ating subdivision, including the amenities, no? So, yan yung ating mga amenities for Pila Townhomes. May mga MRF ito. Ano yung MRF? Yung Material Recovery Facility natin. Okay? So, and it's very low dense, meaning, lang siya, hindi siya ganun pa-crowded kasi 162 units lang din yung tayo dito, and 162 families lang din ang mag-stable sa isang unit, no? Baka nga, hindi mo natirhan. So, kung pwede ka mag-parking doon sa harap, kung ang inyong buyer is dalawa ang sasakyan. Okay? So, ayan. Mag-business ka doon ng charging station. Baka pwede yan. Kasi ang dami na nag-i-e-bike ngayon. Kasi nandito, para siyang ang technique is for retirement purposes na investment. Okay? Kasi nga, tahimik doon, malamig ka, tapos konti lang yung mga tao. So, kung pwede siya. Kaya yung mga clients namin dito, ito ang mga hanapin yung client, mga virtual assistants. Kasi sila yung naka-work from home, ayaw nila ng maingay. Kaya ito, perfect siya for your clients sa virtual assistants. At naka-work from home. Maingay lang ngayon kasi nga nagko-construct kami. Pero pag wala na yung construction, hindi nila maingay. Okay? So, ito na lang yung current namin, inventory. May 118 pa kami na
available units out of 162. So, yung naka-pick dyan naman sa mapa, yan yung ongoing promotion namin. Okay? Yung mga naka-green same, sold na din siya, no? But for the naka-pink, kunti na lang. Kasi yung ito, yung black for namin, kasama to dati, pero nung December to January, as of now, na-sold out yung mga promotion. Meron na lang kaming apat na natitira. But there will be reopened, no, na promotion ulit. Sa Black 5, kasama, Sir Ben. Sa Black 5 naman kami, dito. Mag-o-open kami dyan. So, ano yung sinasabi ni Miss Pao na limited offer or promotion? Ito siya. Huwag kayong mainip. Ayan. So, hindi pala yan. Yan yung original price na. Unahin ko muna itong limited offer para mamaigyan nyo ngayon. So, sinabi ko kanina, no moving fee, no down payment, no equity, just reservation fee, you will have an Angela unit. Okay? So, ang pinaka-price nito is 2,489,000. Tapos, ang reservation nito ay babawas mo lang ng 10,000. So, yung 2,479,000, yan yung ilo-load mo kay Pag-ibig-Fund. So, kung ang client ninyo, combination of 3 ito, ang hindi lang isa. Kasi baka, sabi nyo, ay may client ako pero 20,000 lang yung sakot. Kung pwedeng mag-load ang tatlo sa isang loan. Isang principal borrower at saka dalawang co-borrower. So, yung 30 years nila na may monthly amortization or monthly hulog na 15,821 pesos, 43,600 lang din ang kanilang required gross monthly income. So, kung pwede tatlo ang mag-load sa isang loan ha ng 2.4. So, i-offer nyo na yan sa mga client nyo. Yung mga client sa inyo na-refundan. Diba? Dito nag-close nilang project. So, i-offer nyo yan mas malapit. Balikan natin yung original computation. Pero yung limited offer namin is only available for for Pag-ibig financing lang. Kapag in-house, hindi na siya pasok doon sa limited offer. Dito na siya papasok sa original pricing computation. Ang mga naging in-house lang naman kasi yung mga nakabagong kind of requirement. Yung mga may requirements naman, may capacity naman pero may tinatago sa buhay. May significant others, yan. So, diba? Pag kasi yun yung pag-ibig mo yan, ipirma din yung asawa, makabilang mo pa yung asawa mo, diba? So, ayun, mahirap. Kaya mag-i-in-house na lang sila. Sige na, okay na yung 2.6 na total contract price ko. Ano to, meron itong 10,000 pala na reservation fee. Same loanable amount, 2.4. So yung net equity mo, which is pwede mong bayaran naman yan ng installment basis for 24 months. And 5,000 lang yun. O diba? Budget friendly pa lang din siya. Para kang nag-reserve ng 24 na Magdalena. Okay? So, ayan. Yung loanable amount, hindi ko na siya explain kasi na-explain ko na kanina. Okay? Open din siya for in-house, pero ang ipa-follow nito is yung original computation. Kasi yung limited offer ng natin na yun is, ito yung mga kasi, yung mga ipo-construct na namin and ma-occupy this year. Kaya naka-limited offer ko kasi no-move in siya. Diba? Saka mas mabilis siya ma-take out. Kapag nabilis siya ma-take out, mas mabilis ang commission. Diba? So, take out natin agad. Sabi ko sa'yo, mas maganda yung offer yan kasi mas mabilis ang commission mo, mas maliit ang cash out ng client ninyo. O diba, double money yun. Happy ka na as agent or sales person, happy din yung client mo. Diba? At saka yung unit naman natin, Diyos ko, kung hindi naman sa dahil tinatangkilig ko ang house na dahil doon ako naka-employ. But if you see the construction naman kasi, yung undeliverables, Diyos ko, hindi mo ipagpapayo. Diba? Asan si Rona? Yes. Next mo ang friends sa Kabuya. Ay, bakit kayang buhay ang siya? Tapos barangay Sala, Kabuya, Laguna. Okay. Lovely, hindi mo na Pinangarap mo na lang na tayo. Barangay Sala, Kabuya, Laguna. Hindi yan nila yung hindi ko nakamukha ng Forest Home Magdalena. Okay? So, sa Kabuyaw, ano na lang yung available natin? Townhouse Gamon. So, ganito yung itsura ng townhouse. Siya si Model Amy, ang lot area niya is 45 square meters, but the floor area is 67.22
square meters. Complete finish na din siya. Ang kagandahan nito is naka-centralize yung hot and cold water. So pwede ka maghugas na hot yung water mo, pwede ka maghugas ng water mo, pwede ka din maglaba kung gusto mo hot water mo. Diba? So, the reason why is if ever, kasi yung mga nag-knock-knock na mga pipes, at least anti-clog siya kasi nga hot water na yung panghugas mo. Okay? So, ayan. May one bathroom siya sa taas and one powder room sa baba. Tapos 2 bedrooms na rin ito located at the second level of the unit. Okay? So, yeah, may kitchen station din siya. It will